Kinabukasan, abala sa mga trabaho niya si Santino, nahinto lang siya sa ginagawa niya nang tumawag ang kanyang ama. Sinagot niya naman kaagad ang tawag sa kanya isinandal ang likod niya sa upuan niya. "Yes, Dad," sagot niya. "Pumunta ka sa dinner mamaya. We need to talk." Mautoridad na saad nito. Hinilot ni Santino ang sentido niya. Alam niya na kung saan ang patutunguhan ng pag-uusap nila. "Huwag mong isasama ang asawa mo! Don't you dare!" Rinig pa niya sigaw ng kanyang ina sa kabilang linya. "I'll be there." Sagot niya sa kanya ibinaba ang tawag. Pinagpatuloy niya na lang ang mga trabaho niya para makauwi siya kaagad. Nang matapos siya sa isang folder, ipinatawag niya si Justin. Mabilis namang dumating si Justin saka siya naupo sa sofa. "Kumusta na si Sophie?" tanong niya. "Okay naman siya. Pansamantala siyang nakatira sa villa mo sa Cavite. May mga kainuhan na rin akong katulong niya para mas komportable siya. Binilinan ko ng mga katulong doon na huwag nilang hayaang magtrabaho si Sophie at huwag magbitbit ng mabibigat. Ibinigay ko rin ang number ko sa kanya para kung sakaling may kailangan siya, matawagan niya ako kaagad." Sagot ni Justin, ikinatango-tango ni Santino. "Gusto mo ba siyang bisitahin?" "Hindi na. Ikaw na munang bahala sa kanya. Tawagan mo na lang ako kapag kailangan." Ani yan, ikinatango ni Justin. Nang lumipas ang maghapon na yun, ay dumiretso na si Santino sa bahay nila. Binati niya siya kaagad ng mga katulong nila nang makita siya. "Welcome home, young master." Ani ng mga to, dire-diretso lang namang naglakad papasok si Santino ng bahay nila. Pagpasok niya ng sala, nandun ang kanyang ina na may hawak-hawak na bimpo, habang nakadampi ito sa ulo niya. Mukhang hindi maganda ang pakiramdam. Iminulat naman ni Sonia ang mga mata niya nang maramdaman niya ang presensya ni Santino. Mabilis namang napaupo nang maayos si Sonia na makita niya ang kanyang anak. "Ano nangyari sa inyo?" Blanko niyang tanong. "Tinatanong mo pa ako? Sino matutuwa sa ginawa mo? Nagpakasal ka pa talaga? You disrespect us, Santino. Nagpakasal ka na hindi man lang namin alam. Hindi ka man lang nagpaalam sa amin. 1 taon kang nagtago sa amin tapos babalik ka na may asawa ka na. Sakit ng ulong binibigay mo sa akin." Galit na sigaw ni Sonia. Sa lakas ng boses niya, narinig siya ng kanyang asawa kaya nagmamadali itong bumaba ng hagdan. Nang makita niya naman si Santino ay napahinga na lang siya ng maluwag. Akala niya ay kung sino ng kaaway ng asawa niya. "Ang lakas ng boses mo, Sonia. Abot hanggang 2nd floor. Ano na naman bang kinakagalit mo?" Sabat na ni Henry, ang asawa ni Sonia. "Sino ba namang hindi magagalit? Pagsabihan mo itong anak mo, Henry. Hindi ako natutuwa sa mga ginagawa nila. Ang panganay mong anak, walang ginawa kundi ang magwaldas ng pera. Pero hindi naman nagtatrabaho. Ito namang bunso mo, hindi na tayo nirespeto. Nagpakasal na sa ibang babae." Ni-stress na saad ni Sonia. Simula kahapon, hindi na naalis ang sakit ng ulo niya dahil siya ginawa ni Santino. Umaasa pa naman siyang hihiwalayan ni Lian si Santino. Hindi siya nakatulog ng maayos kagabi, kaya mas lumala ang sakit ng ulo nito. "Hindi na mga batang mga anak mo, Sonia. Hayaan mo na lang sila sa mga buhay nila. Kaya na nilang magdesisyon para sa sarili nila. Kung ang ex-fiancé lang ni Santino ang dahilan kung bakit ka nagkakaganyan, itigil mo ng kahibangan mong yan. If you want your son's ex, ikaw ang pakasal sa kanya. Hayaan mo maging masayang mga anak mo." Sa sinabi ni Henry ay lalong nahilo si Sonia, kaya bumagsak siya sa sofa. Mabuti na lang at sa sofa pa rin ito bumagsak. Hinilot ni Sonia ang sentido niya. Hindi niya na alam ang gagawin niya sa pamilya niya. "Kakalimutan kong nangyari, Santino. Divorce her." Napapailing na lang sa kanya ang asawa niya. Alam naman na lang lahat kung sinong gusto ni Sonia para kay Santino at walang iba kung hindi ang ex-fiancé nito. "Mom, huwag niyo nang ipilit ang mga bagay na hindi na nakatadhana. Sana naman narespetuhin yung asawa ko. Pinili kong hindi siya ipakilala sa inyo at hindi kayo imbitahan sa kasal dahil alam kong ganito ang gagawin ninyo. Alam kong pipigilan niyo lang ako at baka sirain niyo pang kasal namin." Hilaw namang natawa si Sonia. Umayos siya ng upo sa sinalubong ang mga mata ng anak niya. "Ha? Akala mo ba hindi ko alam? Ang sabi sa akin ng babaeng yon,
Hindi niyo mahal ang isa't isa. Nagpakasal lang kayo pero hindi niyo mahal ang isa't isa. Aniya pa, nagsalubong naman ang mga kilay ni Santino. Nakausap niyo si Lian? Kailan pa? Tanong niya. Noong mga nakaraang linggo pa. Ang sabi niya sa akin, hindi niya kailangan ng pera dahil kusa kanyang hihiwalayan. Tapos, makikita ko siya sa birthday party ng daddy mo. Pinaglalaroan niyo ba ako? She's a liar! Natawa na lang si Santino. Tawang hindi natutuwa. Naikuyom niyang kamao niya. Hindi niya akalain na nagkita na pala sila bagong birthday party ng kanyang ama. Masyado na bang desperada ang kanyang ina? Nagawa pa pala nitong ipahanap si Lian. Humugot ng malalim na buntong hininga si Santino para pakalmahin ang sarili niya. Ayaw niyang pinapakialamanan ang buhay niya. Magkasundo sila noon ng mommy niya dahil kasundo rin naman ng ex-fiancé niyang kanyang ina. Naka-move on na silang lahat pero ang kanyang ina tila ba naiwan pa rin sa ere. Ito nang una't huli nakakausapin ko kayo, Mom. Wag na wag niyong sasaktan si Lian. Wag niyo na lang siyang lapitan kung wala kayong magandang sasabihin sa kanya. Patagal ko nang tanggap na tapos ng lahat sa amin ng ex ko. Sana, ganun din kayo. Kung hindi niyo kayang respetuhin ang asawa ko, wag niyong asahan na re-respetuhin ko rin kayo. Seryosong wika ni Santino sa kanya tinalikuran ang mga ito. Pababa naman ng hagdan si Paloma nang makita niya si Santino na paalis na. Bunso, aalis ka na ba? Sigaw niya rito. Santino Zephyr! Aniya pa. Huminto naman sa paglalakad si Santino. Binilisan naman ni Paloma na naglakad para lumapit sa kapatid niya. Hindi ka ba sasabay sa amin ng dinner? Nasaan ang asawa mo? Hindi mo ba siya kasama? Sunod-sunod na tanong ni Paloma habang palingalinga siya sa paligid niya. She's waiting for me in our house. Kinausap ko lang si Mommy, sagot niya. Muling tinignan ng kanyang ina na nakasandal na sa sofa ngayon at mariing nakapikit ang mga mata. Na tila ba sobrang sakit ng ulo niya. Tinapik-tapik naman ni Paloma ang balikat ng kapatid niya. Huwag mo nang isipin si Mommy. Ang mahalaga masaya ka. Ipaglaban mong asawa mo. Huwag ka sanang magpapadala sa tukso. Mukhang mabuting tao at mabait naman si Lian. I'm serious. I like her. Ani ni Paloma. Hindi naman na sumagot si Santino saka siya umalis. Nilingon ni Paloma ang kanilang ina na nasa sofa pa rin at sapu-sapu ang ulo. Pabayaan niyo na sana si Santino, Mommy. Huwag niyo na siyang ipilit sa babaeng niyo na nilokong anak ninyo. Masyado kasi kayo nagpapaloko sa mga sinasabi niya. Hindi naman hihiwalayan ni Santinong babaeng yun kung wala siyang sapat na ebidensya. Baling niya sa kanya saka siya bumalik sa kwarto niya. Naging abala si Lian sa pagguhit ng mga designs niya. Pinasimulan niya na rin itong ipatahi para hindi sila maghabol ng oras bago ang runway fashion show. Sa araw ay busy siya sa mga trabaho niya sa kumpanya nila habang sa gabi naman ay late na siyang natutulog para matapos sa mga design niya. Natigil si Lian sa ginagawa niya nang maalala niya na naman ang pamilya ni Santino. May partnership ang mga ito. Paano kung malaman to ng mga Villafuerte at bawiin na naman ng partnership sa kumpanya nila? Nagpakawala na lang ng malalim na buntong hininga si Lian. 2 linggo nang nakakalipas, palaging babad sa trabaho si Lian, ganun din si Santino. Kahit nasa isang bahay lang sila, madalas pa silang hindi makita. Wala naman silang pakialamanan sa mga personal life nila. Samantala naman, binisita ni Santino si Sophie. Tahimik lang naman siyang naghihintay habang chine-check ng isang doktor si Sophie. 2 linggo nang nakakalipas simula na magawang insemination pero hanggang ngayon wala pa rin silang nakikitang resulta. Magkakrus ang mga kamay ni Santino habang nakasandal siya sa pader. Nakamasid lang siya sa doktor at kay Sophie. Napapailing naman ang doktor. Kumusta siya, Dok? Tanong na ni Justin. Tumayo naman ang doktor sa kanya hinarap si Justin na siyang mas malapit sa kanya. Sa tingin ko, masyado pang maaga para malaman natin kung nakabuo nga kayo. Si Doc Casey. Hindi ko alam kung nasa na siya. Bigla siyang nag-resign nang walang nakakaalam kung anong dahilan. Sagot naman ng doktor. Blanco lang na nakikinig si Santino sa kanila. Maghintay pa siguro tayo ng 2 linggo pa. Saka ulitin ang test. Pwede nang makita yun kapag 1 buwan na. Mag-PT ka na lang din para malaman mo kaagad kung meron na. Dagdag pa ng doktor. Paano kung 1 buwan na pero wala pa rin? Ibig bang sabihin nun?
Hindi successful ang insemination? Posibleng hindi nakabuo? Tanong ni Justin. Napatango naman sa kanya ang doktor. Ganun na nga. Kung gusto niyo naman pwede naman nating ulit-ulitin. Pero panibagong procedure na naman yon. Panibagong bayad. Kailangan ulit namin ulitin kung healthy bang egg ng egg donor. Ganun na rin ng sperm donor. Matapos nilang mag-usap-usap ay umalis na ang doktora. Nakayuko naman ang babae dahil nahihiya siya kapag hindi siya nakabuo. Uulitin po ba natin ang procedure kung sakaling hindi ako nabuntis? Nakayukong tanong ng dalaga. Ito ang unang beses niyang magsusurrogacy. Baguhan ang kinuha ni Santino dahil ayaw niyang tira-tirang latak na lang ang magiging anak niya. Huwag kang mag-alala. Kung sakali mang hindi makabuo, babayaran ka pa rin namin ng buo. Tungkol naman doon kung ulitin natin ang procedure, pag-uusapan muna namin yon. Sagot ni Justin. Hindi alam ni Sophie kung sino kay Justin at Santinong sperm donor pero dahil may contract at rules sila, hindi niya na inalam kung sinong sperm donor. Nang matapos ang check-up ni Sophie, ay umalis naman na si Justin at Santino. Tahimik lang naman si Santino. Anong plano mo? Uulitin mo ba ang procedure? Tanong ni Justin. Malalim naman ang iniisip ni Santino. Nagdadalawang isip niya siya kung itutuloy niya pa ba o hindi na. Nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga saka siya tumingin sa labas ng bintana. Pag-iisipan ko pa. Tanging sagot niya. May 2 linggo pa naman siya para pag-isipan kung uulitin ba nila ulit. Hindi na lang ulit nagtanong si Justin at buong biyahe nila pabalik ng Maynila ay tahimik na sila. Samantala naman, halos hindi na natutulog si Lian para lang mabilis niyang matapos sa mga design niya na sa ganon ay maitahi na rin ang mga to. Pag uwi niya ng bahay ay dumiretso na muna siya sa kusina para manguha ng tubig. Hindi niya alam kung bakit tila bang init ng katawan niya. Pakiramdam niya uhaw na uhaw din siya. Kakainom niya tapos mauuhaw na naman siya. Nang makainom siya ng tubig ay mabilis niyang ibinabang hawak niyang baso sa kasya. Humawak sa upuan dahil ramdam niyang pagkahilo. Napahawak siya sa noo niya. Tumayo siya ng tuwid at sinubukang maglakad kahit na nahihilo siya. Nakikita niya naman si Santinong nasa pintuan ng kusina pero dala-dalawa ang paningin niya. Are you okay? Tanong ni Santino sa kanya pero hindi nagsalita si Lian. Pansin naman ni Santino na kinakapa ni Lian ang mga upuan habang dahan-dahan siya naglalakad. Nilapitan ni Santino si Lian pero nang mawala ng balanse si Lian ay mabilis ang kilos niya para saluhin si Lian. Mabuti na lamang at nasalo niya pa ito. Tinapik-tapik niya mukha ni Lian para gisingin ito pero wala na talagang malay si Lian. Lian, hey, wake up! Patuloy na panggigising ni Santino pero hindi na nagre-response si Lian. Kaya mabilis niya na itong binuhat. Manang Rosie, call the doctor now! Malakas sa sigaw ni Santino sa katulong nila. Aligaga namang pinuntahan ni Manang Rosie kung nasaan ang telepono para tumawag ng doktor. Inihiga ni Santino sa sofa si Lian at pinilit tong gisingin pero walang nangyayari. Tawagin niyo si Lola Elsa. Utos niya para nang sa ganun ay aware ito sa nangyayari sa kanyang apo. Nang malaman naman ni Elsa na nawala ng malay ang apo niya, ay mabilis siyang bumaba. Nagmamadali siyang lumapit kay Santino at Lian na nasa sofa. Ano nangyari sa kanya, iho? Nag-aalalang tanong ni Elsa. Naupo na siya sa gilid ng sofa. Saka hinilot-hilot ang mga kamay ni Lian dahil tila ba naninigas ang mga ito. Dali na lang natin siya sa ospital at baka kung ano pang mangyari sa apo ko. Natatanta na ring wika ni Elsa. Pinatawag ko na pong personal doctor ko, Lola. Hintayin na lang po natin siya. Magalang na sagot ni Santino. Patuloy na hinihilot ni Elsa ang kamay ni Lian. Pwede bang hilot-hilutin mo rin ang mga paa niya? Utos ni Elsa kay Santino. Sumunod naman kaagad si Santino. Ramdam ni Santino ang panlalamig ng mga paa ni Lian. Hinilot-hilot nila si Lian hanggang sa dumating ang doktor. Check her please. Ani ni Santino, lumayo naman silang dalawa ni Elsa para bigyan ng space ang doktor. Nang sa ganon ay matignan nito si Lian. Tahimik lang sila habang naghihintay ng resulta. Nilagyan ng doktor ng dextrose si Lian para hindi ito ma-dehydrate. Nang matapos siya ay hinarap niya si Santino, tahimik lang namang nakaupo si Elsa sa sofa. Hindi ako ang kailangang mag-check up sa kanya. Base sa tibok ng pulso niya sa leeg, sa tingin ko, Obi ang kailangan na tumingin sa kanya. Diretsong saad ng doktor na ikinakunot ni Santino. Possible that she's pregnant? Yan ba ang gusto mong sabihin sa amin?
Tanong ni Santino. Yes, Mr. Villafuerte. Mas mabuti kung OB ang titingin sa kanya para mas makasigurado kayo. Binigyan ko siya ng dextrose para hindi siya ma-dehydrate, lalo na kung buntis siya. Sa tingin ko, ilang araw na rin siyang puyat at pagod. Posibleng dahil sa pagod at puyat niya kaya siya nawalan ng malay. Posible ring dahil sa pagbubuntis niya. Kung buntis nga siya, pagpapaliwanag ng doktor. Buntis ang apo ko? Tumayo na rin si Elsa at hindi makapaniwalang tinignan si Santino. Inihatid ni Santino sa labas si Doc Galvan. Nang masiguro niyang nakaalis na ito'y saka siya bumalik sa loob ng bahay. Napapaisip siya sa pagbubuntis ni Lian. Halos magdadalawang buwan na rin silang kasal pero imposibleng mabuntis niya ito gayong wala pa namang nangyayari sa kanila. Napatingin si Santino kay Elsa nang bumababa na ito ng hagdan. Hindi pa rin po ba siya gising? Tanong ni Santino. Umiling naman si Elsa. Hindi pa. Masyado niyang pinagod ang katawan niya. Ang sabi ng doktor, posibleng buntis ang apo ko. May kinalaman ka ba dito? Diretsang tanong ni Elsa. Naalala niyang pangako ni Santino sa kanya noon. Hindi gagalawin ni Santino si Lian kahit na mag-asawa sila sa mata ng batas. Kung iniisip niyong ako ang nakabuntis kay Lian, nagkakamali po kayo. Katulad ng sinabi ko, hindi ko gagalawin si Lian. Ererespeto ko siya. Kung may dapat kayong kausapin, si Lian yun lola, hindi ako. Seryosong sagot ni Santino saka siya nagtungo sa kusina para manguha ng alak. Apektado ba siya dahil buntis si Lian? Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Lian. Walang ibang naiisip si Santino posibleng ama ng dinadala ni Lian kung hindi si Enzo. Posible bang nakikita pa rin silang dalawa kahit nakasal na si Lian at malapit namang ikasal si Enzo? Naikuyom ni Santino ang kamao niya. Bakit ba siya apektado? Siya nga itong naghanap ng surrogate mother para sa magiging anak niya tapos gusto niyang pigilan si Lian sa pagkakaroon ng anak nito? Pakiramdam ni Santino ay natatapakan ng ego niya. Hindi man lang naghihintay si Lian na maghiwalay na muna silang dalawa bago ito nagpabuntis sa iba. Muling lumagok ng alak si Santino. Kailangan pa niya si Lian bilang asawa niya. Paano sila magsasama kung ibang lalaki ang nakabuntis kay Lian? Siguradong magkakaroon sila ng issue. Oras na malaman ng kanyang inan tungkol sa affair ni Lian. Kailangan niya bang angkinin na munang magiging anak ni Lian? Pero paano naman kapag naghiwalay na silang dalawa? Inis na napahampa sa lamesa si Santino dahil hindi niya alam kung paano itatagong affair ni Lian. Kung isisilang naman ito ni Lian, imposible namang pumayag si Enzo na kay Santino na muna isusunod ang apelyido ng bata. Samantala naman nakatitig si Elsa sa apo niya. Kung hindi si Santino ang ama ng dinadala ng apo niya, sino? Wala ring ibang naiisip si Elsa na posibleng ama ng dinadala ni Lian kung hindi ang ex-boyfriend nito. Makalipas ang ilang oras ay nagising na si Lian. Napatingin siya kaagad nang maramdaman niyang nakadikit sa kamay niya. Kita niya naman ang dextrose na nasa gilid ng kama niya. Napahawak siya sa ulo niya dahil sa hilo na nararamdaman niya. Lola, gulat niyang wikang makita niyang lola niyang nakaupo sa upuan at nakatitigto sa kanya. Seryosong nakatingin sa kanya ang lola niya. Pakiramdam niya may nagawa siyang mali. Umamin ka nga sa akin, Lian. Si Enzo bang ama ng dinadala mo? Seryoso nitong tanong. Natawa naman si Lian. Ama ng dinadala niya? Wala namang nangyari sa kanila ni Enzo kahit kailan. Nananaginip ka ba, Lola? Alam mong 2 buwan nang nakalipas simula na maghiwalay kami ni Enzo. Oo, hinahabol-habol niya pa rin ako. He wants me back pero hindi na ako nakipagbalikan sa kanya. Nagpapatawa ka ba? Anong amang nandinadala ko? Sinasabi niyo bang buntis ako? Natatawa niyang saad dahil baka pinaprank lang siya ng lola niya. Napatikim naman si Lian dahil seryoso talagang lola niya. Nakausap ko na si Santino at sinabi niya na sa akin imposible siyang ama ng dinadala mo. Kaya sino pa ba ang magiging ama ng pinagbubuntis mo? Lola! Kunot noon na ring wika ni Lian. Hindi niya na gustong sinasabi ng lola niya. Malaki ang respeto niya sa lola niya dahil ito na ang nagpalaki sa kanya pero hindi niya gustong iniisip nito. Hindi ako buntis. Paano naman ako mabubuntis kung wala namang nangyayari sa akin? I'm still virgin. Kinikilabutan ako sa mga sinasabi mo, Lola.
Hindi naman sa ayaw ko magbuntis pero paano ako mabubuntis kung wala naman ako nakakasex buong buhay ko? Bakas na rin ang inis sa tinig ni Lian. Nakahinga naman ng maluwag si Elsa dahil mukhang totoo naman ang sinasabi ng apo niya. Kumalma na siya sa kanya ito nilapitan. Mabuti naman kung ganon. Nakakahiya kay Santino kung mag-asawa pa rin kayo tapos nagpapabuntis ka sa ibang lalaki. Kahit nasabihin mong hindi niyo mahal ang isa't isa, kasalanan pa rin ang ginagawa mo dahil kasal kayo. Kalmado ng wika ni Elsa. Ano bang pumasok sa isip niyo para isipin yung buntis ako? Nawalan lang ako ng malay. May sarili na naman kayong diagnosis. Nagpatawag ng doktor si Santino para matignan ka. Ang sabi ng doktor, dapat sa OB ka magpa-check up dahil posibleng buntis ka. Napapailing na lang si Lian dahil sa sinasabi ng lola niya, biglang nagising ang buong pagkatao niya. Dumaloy pa yata papuntang ulo niyang mga dugo niya. Sino ba namang hindi magugulat kapag sasabihan ka na buntis ka kahit na hindi ka naman nakikipag-sex kahit kanino? Hindi naman sinabi ng doktor na buntis nga ako. Ang sabi niya, posible lang pero imposible yon dahil virgin pa ako, lola. I promise you. Naniniwala naman si Elsa sa apo niya dahil kailanman hindi naman ito nagsinungaling sa kanya. Ang doktor na yon, aatakihin ako sa sinabi niya. Kung magsalita siya kanina parang siguradong buntis ka nga. O siya, hanapin mo si Santino at sabihin sa kanya na nagkakamali lang ang doktor. Sabihin mong hindi ka buntis. Napangiwi naman si Lian. Para saan pa? Alam naman ni Lian sa sarili niya na wala talagang nangyari. Never siyang nakipag-sex kahit na kanino. Hindi ko kailangan magpaliwanag sa kanya, lola. Sagot niya, napadaing naman si Lian nang hampasin siya ng lola niya. Kailangan mo pa rin. Asawa mo pa rin siya. Hindi kita hinahadlangan sa pakikipagrelasyon mo. Pero sa ngayon hanggat si Santino asawa mo, umayos ka. Pigilan mo muna sarili mo na huwag makipagrelasyon sa ibang lalaki. Hintayin mo kapag naghiwalay na kayong dalawa. Napapasimangot na lang si Lian, naiinis sa doktor na tumingin sa kanya. Bakit ba napaparami ng mga doktor na puro wrong findings naman sila? Marami tuloy ang napapahamak dahil sa mga pagkakamali nila. Hilaw na lang siyang natawa sa isip niya. Nabuntis pa siya nang wala sa oras? Mabubuntis siya nang wala namang gumagalaw sa kanya? Marunong naman siyang mahiya at kahit papaano nirerespeto niya rin si Santino. Ayaw niya namang magpabuntis habang mag-asawa pa sila ni Santino. Isa pa, wala namang mambubuntis sa kanya.